Guys, eto na nga ang sinasabi na kung sino pa ang kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, ay sila pa ang ihila sa atin pababa o magpapabagsak sa atin. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga kababayan natin, pero karamihan, lalo na yung may mga posisyon, ay ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para mangmata ng kapwa natin kababayan. Dahil isang kababayan natin ngayon sa bansang Canada, ang depressed ngayon dahil sa nagawa niyang pagkakamali sa trabaho na inamin naman niya. Ngunit tinanggal siya ng kanyang manager na kapwa natin Pilipino. Ngunit hindi lang yan. Ito pa ang ginawa ng manager niyang kababayan. Kabayan, meron po ako sa inyo gustong i-share. Alam niyo ba, meron ho sa akin nag-text na Pilipino kagabi. Actually, nagkausap kami kagabi. Ito yung na-i-vlog ko po. Kagabi about po sa isang Pilipino na tinanggal po siya ng kapwa nating Pilipino na manager din po. Hindi ko na po sasabihin kung saan nagtatrabaho o bibigyan ko na lang po kayo ng clue. Nagtatrabaho po siya sa retirement actually. And actually sa part ng Manitoba po siya nagtatrabaho. And then hindi ko na po sasabihin kung sino, no. Well, inaamin niya po na natanggal po siya talaga sa trabaho dahil kasalanan niya din po. Terminated siya kaagad. Yun ang masakit nun, kabayan. So, ayan, nagkausap sila ng manager na Pilipino doon sa office. Diba? Nagkausap sila, sinabi na ganito, ganun-ganun. So, tinanggap niya naman kasi pagkakamali niya nga naman talaga, which is okay lang sa kanya na tinanggap niya na, okay, sige, matatanggal ako. Pero hindi niya alam, yung pag-uusap pa lang nilang yun ang magbibigay sa kanya ng mitya para sa mga nararamdaman niya mga sakit ngayon sa buhay niya actually. Pag sinabi kong sakit, ano yun? Yung mental illness, mental stress, emotional stress, lahat na pati physical stress, nandun na rin kasi hindi rin siya makahanap ng trabaho eh. Alam niyo ba, kabayan, nagkausap sila sa office, diba? And then after, alam niyo po, umuwi siya ng bahay at nagtataka siya, alam lahat ng doon sa bahay niya na natanggal siya sa trabaho, na nagtataka siya, wala naman siyang pinagsabihan ni sino sa kanila. At hindi lang yun. At ang sabi niya, alam niyo ba, yung buong barangay nila, like for example, dito sa lugar namin, sa Lloydminster, yung buong barangay namin dito, alam yung nangyari sa trabaho niya. So nagtataka siya, bakit ganun? Wala naman siyang pinagsasabihan. Kasi alam niyo ba, yung mga chuchu-chuchu, alam niyo ba, hindi ho kasi pare-parehas ho tayo ng nararamdaman eh. Minsan no, yung taong sinasaktan nyo, mahina po siya. Hindi po lahat ng Pilipino malalakas po. Talagang hindi sila, yung iba sana, yung iba hindi. Si kabayan nasasaktan masyado dahil sa mga nangyayari. Kumbaga, parang sabi niya nga sa akin, alam mo ba, Ma'am Michelle, kailangan ko nakausap. Kasi kung walang kakausap sa akin, baka may mangyari na sa akin eh. Sabi niya sa akin gano'n. So, natakot naman ako, kinausap ko siya bigla. Tapos yun nga, alam niyo ba, nagtataka nga siya no, kung sino yung nagpapakalat ng ganun. Yung pala yung manager na Pilipino. Yung manager na Pilipino na sinabi kung kani-kanino yung nangyari sa kanya sa trabaho. Hindi ba pwede maging confidential, di ba? What's in the office, sa office lang dapat mangyayari. Kumbaga, huwag nang pagsasabihin kahit kanino. Nangyari kasi, kinalat dun sa buong retirement home at nangyari pa, kimalat din dun sa buong barangay nila. Grabe, kaya yung si kabayan, mentally stress, emotional stress, hindi siya makahanap ng trabaho din dahil din daw sa kagagawan daw ng manager na yun. Yun ang sabi niya sa akin. Pare-parehas tayong Pilipino, pero tingnan niyo yung ginagawa ng kapwa Pilipino natin sa atin, ano? Parang ang sakit-sakit. Alam niyo ba, sabi niya sa akin, Ma'am, gusto ko to sa'yo i-share. And gusto ko rin to i-vlog mo para malaman ng mga maraming tao kung ano yung nararamdaman ko. Kasi alam mo yung nasa isip niya, hindi mo alam kung ano gagawin niya eh. Talagang parang aburido siya sa nangyayari sa buhay niya. Yung sinasabi niya, natatakot ako, Ma'am, baka meron sa akin mangyari. Yun ang sabi niya sa akin. Talagang natakot din naman ako. Kasi sabi niya, kailangan niya nakausap. Kung walang kakausap sa akin, baka may mangyari sa akin. Biro mo yun. Nako, talaga. Alam niyo ba, ang hirap po dito ng mga kapwa natin Pilipino, kapag po mayroong mga posisyon, ang masakit nito, ginagamit yung posisyon nila. Masyadong inaabuso. Paano yung walang magawa, 'di ba? Yung mga tahimik lang, 'di ba? Anong gagawin nila? Susunod na lang sa inyo. Lalo pa kung baguhan lang sila. 'Di ba? Yun ang masakit noon. Ang sabi ko nga sa kanya,
Hindi ko alam kung dapat ko pa ito sabihin, pero ang sabi niya kasi sa akin, gusto niya maging awareness to para sa mga ibang kababayan natin na sana wag nang matulad pa sa kanya na meron pang another na kababayan na mangyayari sa kanya kasi parang nakaka-aburido daw eh. May pamilya din daw siya. Saan daw siya nakukuha ng kakainin? Hindi siya makakita ng trabaho. Ilang weeks na daw siya nawalan trabaho actually. Ang sakit-sakit sa puso niya actually. Talagang hindi niya malaman kung ano gagawin niya. Nag-a-apply siya ng trabaho pero hindi siya makakita ng trabaho actually. Ang sakit no kabayan, ano, kapwa mo Pilipino, yung pa yung ano sa'yo, ang sisira pa sa atin, ano, bakit kaya, no, it's already been given, talagang tatak Pilipino na yan, na talagang may crab mentality talaga, pero, ang sakit nito, sana, no, maging aware tayo kung ano yung kalalabasan ng ginawa natin sa kapwa natin, kasi may pamilya din sila, nagpapadala din sila, di ba? Tsaka isipin mo kung ano yung mangyayari sa kanya, baka mamaya hindi niya makayanan, magpakamatay siya. 'Di ba? Yun ang masakit noon. Kaya wag naman po natin sana abusuhin yung kapangyarihan natin kung meron tayong posisyon. Kasi kawawa yung mga walang posisyon. Sumasabay lang sa inyo, paano kung hindi niya alam lumaban, 'di ba? Kawawang kawawa talaga. Kaya sa mga nangangarap mag-Canada diyan, or alam ko na kayo mga nasa iba't ibang bansa, alam ko na po, ng kalaban natin dito talaga sa iba't ibang bansa ay kapwa natin Pilipino. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, or alam nyo na, talagang patibayan lang talaga. Patibayan, patatagan, matira matibay talaga. Ang pangingibang bansa hindi talaga biro-biro, no kabayan, ano, talagang sabi nga ang OFW ang pinakasinungaling, no? Kasi sasabi mo sa pamilya mo na wala nangyayari pero hindi lang nila alam. Kawawang kawawa na tayo dito sa bansa natin. Sa bansang pinagtatrabahuan natin. 'Di ba? Ang sakit. Kaya ano bang masasabi ko, no kabayan, ano? So sana mag-ingat-ingat tayo sa bawat salitang ibibigay natin, no? Kasi hindi natin alam, si kabayan meron na palang pinagdadaanan tapos ginaganon pa natin, 'di ba? Lalong nakakadagdag actually. So sana kabayan na naging inspirational po to sa inyo. Itong binahagi ko po sa inyong balita. Talagang laban lang po tayo, no? At saka tandaan nyo, wag po kayong susuko. Kung ano po yung nararamdaman nyo, kabayan, isurrender nyo po sa Panginoon. Kasi po sa Panginoon, wala pong imposible, kabayan. Walang imposible sa Panginoon actually. Surrender everything to God. And I know talaga magkakaroon kayo ng peace of mind sa sarili nyo talaga, no? Alam ko hindi ora-orada yung, but then slowly but slowly, di ba, magkakaroon kayo ng peace of mind sa sarili nyo. So kabayan, kung napapanood mo to, ayan na, i-share ko na. And then, wag ka na mawala ng pag-asa, tsaka maraming trabaho, ha? Laban lang tayo para sa pamilya, okay? Eto naman ang magandang ginawa ni kabayan, na kahit depresya ay naghanap siya ng makakausap para may bahagi niya ang problema niya sa ibang bansa. Na lagi nga natin sinasuggest at pinapaalala na kapag may problema tayo sa ibang bansa, ay maghanap tayo ng makakausap. Lalo na't uso ngayon ang pagpapakamatay ng mga OFW dahil hindi kinakaya ang problema sa ibang bansa, na mostly problema sa trabaho, problema sa pamilya at lalong-lalo na problema sa pinansyal. Kaya tama ang sinabi dito ni kabayan na nagsasalita, na wala tayong ibang makakapitan or malalapitan kapag nasa sitwasyon tayong ganito, kundi ang Panginoon natin na nasa taas, na kahit hindi natin nakikita, kapag nagdasal tayo or nakinig ng mga worship song, ay mafe-feel mo or malilinawan ang isip mo para makaisip ng solusyon. At lagi nating sinasabi or paulit-ulit natin pinapaalala, never naging solusyon sa mga problema ang pagpapakamatay. Dito naman kay kabayan na napakataas ng tingin sa sarili, lagi nating tatandaan na bilog ang mundo, na baka yung taong inaapi mo ay mas maging asinsado pa sa'yo balang araw at ikaw naman ang mangailangan ng tulong niya. Kaya dapat lagi nating piliing maging mabuting tao at kapit lang tayo sa Panginoon. You are my